13 kasunduan ang sinelyuhan ng Pilipinas at India. Kasunod yan ang naging pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi. Kabilang sa napagkasunduan ang formal na pagkakatatag ng strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Live, Rise and Shine, Kenneth. Namaste, Audrey. Ikatlong araw na ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa India. Pero bago pa yung mga inaabangang aktibidad ng Pangulo ngayong araw, naging produktibo na yung kanyang mga naging aktibidad kahapon. Kabilang na riyan, Audrey, yung naging bilateral meeting niya kay Prime Minister Narendra Modi kung saan ilang kasunduan ang napirmahan. Naging produktibo ang pagpupulong ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi. Sa target kasi na 6 na kasunduan, 13 bilateral agreements ang napirmahan ng Pangulo at ng punong ministro. Isa-isang sinaksihan ng mga ito ang pagpapalitan ng mga napirmahang dokumento sa pagitan ng kani-kanilang gabinete. Ang mga napirmahan sumentro sa iba-ibang aspeto. Kabilang na riyan ang formal na pagkakatatag ng strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Ang India na ang ikalimang strategic partner ng Pilipinas. Nalagdaan din ang action for implementation nito. Hindi rin nawala ang mga kasunduan para sa Defense and Maritime Cooperation. Naselyuhan ang kasunduan sa pagitan ng Philippine Navy at Air Force ng Pilipinas sa counterpart nito sa India. We express satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. We concurred that we should be accompanied with intensified dialogue and exchanges between our defense establishments. So we have agreed to establish mechanisms for service-to-service talks, for information sharing and training exchanges amongst our militaries. We will foster naval and coast guard interoperability via port calls, in cooperative activities and capacity building in the maritime domain. Nagkasundo rin daw ang Pangulo at ang Prime Minister na magtutulungan para sa pagsusulong ng malaya at payapang Indo-Pacific region. Prime Minister Modi and I have committed to bring our collaboration to bear on shared concerns, a free, open and inclusive Indo-Pacific region, security and rule of law in the maritime commons, supply chain resilience, food security, countering terrorism, and other traditional and non-traditional threats. Napagkasunduan din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa science and technology, people-to-people ties, digital technology, turismo, pati na ang pagpapatatag ng trade at investment. True to our strategic partnership, Prime Minister Modi and I have charged our economic teams to shepherd our commerce, now at the $3.3 billion in the last year, towards a continued upward trajectory and expanded baskets of goods. To this end, we have decided to expedite the work that we are doing to forge a bilateral preferential trade agreement. We looked at leveraging mutual opportunities to boost two-way investment. Kinilala naman ng Pangulo ang pagpapatupad ng India ng libreng visa para sa mga Pilipinong babiyahe ng India. Kasabay niya ng pasasalamat ng Pangulo sa Indian Navy na sumagip sa mga Pilipinong tripulante matapos ang pag-atake ng Houthi rebels noong 2024. Tiniyak naman ng Indian government na pangmatagalan ng magandang ugnayan nito sa Pilipinas. Excellency, India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past, it is a promise to the future. Maraming salamat po. Bago pa ang bilateral meeting ng Pangulo kay Prime Minister Modi, ginawaran muna siya at si First Lady Liza Marcos ng ceremonial welcome sa Rashtrapati Bhavan, ang Presidential Palace ng India. Nagtungo din ang first couple sa Rajghat kung saan nakahimlay ang anti-colonial nationalist na si Mahatma Gandhi para sa wreath laying.
Audrey, ngayong araw naman ay kabi-kabilang business meetings ang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago ang inaabangang kanyang foreign policy address mamayang gabi. Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.